Simula ako sa una. So mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na saglit na tumayo, manalangin lang po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Mapagpalang Ama, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon, ng kapahintulutan, O Lord, na makatayo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Ngunit, Lord, dahil sa ako, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon at nagtiwala ka sa akin. Panginoon, samahan mo po ako, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ikaw, Panginoon, ang marinig, Panginoon, ng aking mga kapatid. Ipuin mo, Lord, ang aking mga labi, at ang kapurihan lamang at ang kadakilaan lamang, Panginoon, ang mamutawi sa aking mga labi, Panginoon. Lord, danahin ko rin, Panginoon, na tulungan mo po ako, Panginoon, na ma-connect, Panginoon, ang iyong salita sa iyong mga anak, Panginoon. Wala akong kakayahan, wala akong lakas, Panginoon. Ngunit sa iyo ako nagtitiwala, Lord. Alam ko, higit sa kaya ko, Panginoon, may magagawa ka at alam kong talagang gagawin mo. Kaya, Lord, patuloy mo ihanda, Panginoon, ang kanilang mga puso na pagtatamnan na iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na maging blessing, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, sa kanilang mga puso. May apply nila ito, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na lumakad, Panginoon, sa iyong landasin. Samahan mo kami, Lord, hanggang, Panginoon, matapos ang oras, Panginoon, nagugugulin ko, Panginoon, sa iyong banal na pulpito, Panginoon. Ikaw nawa, Lord, ang maranasan, marinig, Panginoon, ng aking mga kapatid. At inaanyayahan ko, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na pumagitna sa amin, Panginoon. Ano mang, Panginoon, gawa na kaaway sa umagang ito, Lord, nire-rebuke namin ito, Panginoon. Hindi namin ito pinahihintulutan sa umagang ito, Panginoon, sa buhay namin dahil, Lord, napakaganda, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, na dito kami, Panginoon, higit na, Panginoon, makakakita, Panginoon, ng katagumpayan sa aming buhay. Kasama ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Sa iyo namin ipinatabuhin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ako sana magpipipindot dito, kaya lang hindi pala pwede. Kaya, pinigay ko na lang kay Ate Jana. Mga kapatid, sino po dito yung familiar sa blueprint? Yung ginagamit ng mga architect. So, yung blueprint na yun, isa yung, si Bishop, talaga nagtaas ng kamay, no? Si Brother, nang hingi ako ng tulong kay Brother Alex, eh. Sabi ko, ano kaya gagamitin mo illustration? Talaga nga naman. At may katulong talaga ako, binigyan niya ako ng idea. So, yung blueprint po, doon po natin na makikita yung nagsisilbing liwana, malinaw at detalyadong gabay sa plano ng gagawin construction. Sa blueprint natin makikita yun. No? Matitiyak na tama ang sukat at materyales na gagamitin. Sa blueprint din po, makikita ang pundasyon ng gagawin. No? At makikita rin ang resulta kahit hindi pa ito natatapos. So, yun po yung essential, no, blueprint. So, bakit po nai-illustrate ko sa inyo ang blueprint? So, mga kapatid, gusto ko pong medyo iugnay lang kung ano ang kahalagahan ng Bible sa atin. No? So, ito po yung ating tema, God's Word, My Walk. So, sabi po dito sa, ayan, ito po yung ating verse, Joshua 1:8-9. Sinama ko na po yung 9. So, basahin po natin. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9,
Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. So, in-illustrate ko po yung blueprint sa Bible. So, sa Bible po kasi, ang blueprint ay ting Brother Raymart. So, isa pa po. Yan. Yan daw po yung ating manual. Yung manual ng buhay natin. So, dyan natin makikita kung ano ang resulta na magiging buhay natin. Kaya kung tayo po, hindi tayo nagbabasa ng Bible, wala tayong magiging idea kung ano ang kahihinatnan ng buhay natin. Ito po ay guide to success. No? Siya po yung magiging daan para tayo ay magtagumpay. So, sa blueprint naman, ito po yung sinasabi dyan. Manual of details. Kasi doon natin makikita yung mga detalye. At guide to build. No? Sa Bible, guide to success. Sa blueprint, guide to build. Di ko alam kung aprobado ni Bishop. Bishop, gawa mo lang yan, ha? Pasensya lang kung medyo mali. So, ito po yung pamagat natin ngayon kung bakit inilagay ko yung blueprint, kung bakit in-illustrate ko yung blueprint. So, God's Word is the blueprint for a successful life. So, paano ba maging successful ang ating buhay? Sino po dito ang gustong maging successful ang buhay niya? Amen. Pag sinabi kasi successful, ang iniisip na agad natin, mayaman, famous. So, yun agad ang iniisip natin. Pero ano po ba ang definition na? So, bago po yun, dahil ang tema natin ay God's Word, my walk, bigyan po muna natin ng affirmation yung Bible. So, ano yung affirmation ng Bible? Sige na. So, the Bible is the Word of God. Sabi nga, Manual of Life, Guide to Success. So, madaling maunawaan kapag sinabing Bible, madaling mong maunawaan na salita ito ng Diyos. Ito ay tunay na salita ng Diyos at wala nang dapat pagtalunan pagdating dito. Pero meron talagang mga tao na hindi mo malaman kung maka-Diyos o ano, na hindi nila matanggap ang Biblia. Hindi daw totoo ang Biblia dahil ang Biblia daw ay gawa lang ng tao. So kapag po nakarinig tayo ng ganyan, huwag po tayo magpapanik. Huwag po tayo makikipag-away. Huwag po tayong makikipagdebate. Dahil totoo pong gawa ng tao ang Biblia. Gawa ng tao para sa tao. So, tayo, na mga nilikha ng Panginoon, lahat naman tayo may kakayahan mapapurihan ng Panginoon. Ang mga puno, ang mga hayop, ang tao, napapapurihan natin ng Panginoon. Pero sa iba-ibang paraan, hindi natin alam kung paano mag-worship ang mga hayop sa Panginoon. Pero dahil ang Panginoon natin ay omniscient God, a knowing God, no? Alam niya at nalalaman niya kung paano siya pinapupurihan ng ibang mga nilikha niya. Pero dahil tayo'y tao, nagpupuri tayo, nag-worship tayo sa tao, at nagbabasa tayo ng Biblia, nagawa ng tao. No? Pero ito po ay salita ng Diyos. Kasi hindi tayo pwede, lahat ng naghahayag, lahat na share ng salita ng Diyos ay gumagamit ng Biblia. So, kunwari ako, hindi ako naniniwala sa Biblia at mag-share ako ng gospel, ibig sabihin ang sinishare ko ay gospel ko. Di po ba? Dahil hindi ako naniniwala sa ang Biblia ay salita ng Diyos.
So, walang nangangaral ng kaligtasan ng Panginoon na hindi nakaatang sa Biblia. So, malinaw po na ang Biblia ay salita ng Diyos. Meron po tayong spoken word. No? Dahil bago pa tayo magkaroon ng written word, naririnig ang salita ng Lord. No? Meron siyang mga taong binigyan o tinawag upang makausap niya, marinig ang kanyang salita. Naalala niyo nung ilabas ni Moises ang mga Israelites sa Ehipto. Kapag kinakausap ng Lord si Moises, natatakot sila kasi dumadagundong talaga eh. Kaya sabi nila, ikaw na lang ang makipag-usap, natatakot kami. So talagang literal na naririnig ang boses ng Panginoon at yun ang spoken word. Meron din naman tayong written word. So ito yung mga taong pinili ng Lord para itala, isulat, ipahayag ang kanyang kadakilaan. So ito yung mga prophets na talagang tinawag ng Panginoon. At ito rin yung mga taong nakasaksi ng mga ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Kung anong ginawa ng Lord, talagang tinala nila yan. Para yung mga babasa, hindi sila maligaw at maging makatotohanan sa kanila. Dahil ito ay tunay na salita ng Lord. And then, meron din tayong the living word. At ito ay ang ating Christ Jesus. Sabi sa John 1:1, at nag-block na po siya. Bakit nag-block? So, pasimula. Para mabasa nila. At talagang nag-block pa. Sandali lang. Gusto ko sana. Okay na? So, sobrang highlights. No? Diyan ka na lang, sige. Ayan po. Sabi po dito, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, si Kristo ang buhay na Diyos. Dahil siya ang salita ng Diyos, siya ang Diyos at sumasa Kanya ang Diyos. So, gara naman po cellphone ni Alex. Sira kasi yung cellphone ko, kaya wala akong magamit eh. So, sabi naman po sa verse 14, naging tao ang salita at nanahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatian ng tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, siyang puspos na kagandahan loob at ng katotohanan. So, si Jesus ang living word, no? Bilang mga Kristiyano, dapat tayo maging living word din. No? Sabi nga nila, ang mga Kristiyano daw, ang buhay na Biblia. Dapat sa buhay natin, nakikita, nababasa ng tao kung ano ba ang Biblia. Nagiging Biblia ba tayo sa mga nakakakita sa atin? So, kayo lang po makakasagot niyan at ang Panginoon. Hindi ko pwedeng sagutin yan dahil hindi naman ako talagang totally nakikita yung sarili nyo kung paano kayo lumapit sa Panginoon. Pero bilang isang Kristiyano, dapat ay nasasalamin tayo. Nasasalamin sa atin kung ano ang Biblia. Sabi nga, kapag naglalakad ang Kristiyano, para may Bibliang naglalakad. So, ganun kaganda
ang ilustrasyon ng mundo sa mga Kristiyano. No? Number 2, the Word of God is God's breath. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, ano nangyari? Tuwan-tuwa ako sa anak ko. 2 Timothy 3:16 na tayo na. Pinapatagal lang ako ni Jelay dito eh. Ano kaya? Brief ko na yung anak ko eh. Pati yung cellphone ni Alex ayaw makisama sa akin. So, sabi po dito sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ayan, ito po. The Word of God is God's breath. All Scripture is God's breath. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, kung paano ang tao mula sa putik ay hiningahan ng Diyos at nabuhay, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. So, kung hindi natin nalalaman ang salita ng Diyos, hindi natin binabasa ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman kung paano mabuhay ng maayos, ng matiwasay, ng may Diyos sa ating sarili. So, hindi natin malalaman yun. Kaya talagang kailangan na nagbabasa tayo ng Biblia. At pangatlo, Jelay. Ayan. The voice is the voice of God. So, minsan, sinasabi natin, hindi natin naririnig ang boses ng Panginoon. So, bakit hindi natin naririnig ang boses ng Panginoon? Mga kapatid, alam natin na kapag tayo ay nananalangin, nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Sinasabi natin sa Panginoon kung ano ang laman ng puso natin at ang Panginoon ay nakikinig sa atin. Ganun din naman, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin at kinakailangan natin makinig. So, hindi natin maririnig ang boses ng Panginoon hanggat hindi natin binabasa ang salita ng Diyos. So, walang conversation na mangyayari. Kapag sinabing conversation, may nagsasalita, may nakikinig, yung nakikinig magsasalita, at yung isa naman ay makikinig ulit. So, may conversation. Ngayon, kung nagpe-pray tayo, yes, good. Good naman talaga na nagpe-pray tayo. Pero iba kasi, kapag gusto mong marinig yung salita, yung sagot ng Panginoon sa atin, marinig natin yan sa pagbabasa ng Biblia. So, minsan, nagde-devotion ako. Parang na-devotion ko na ito nung nakaraan na. So, wag na lang kaya. So, mali po iyon. Kapag ang natapat sa ating devotion ay nangyari na nung nakaraan, kapatid, hindi ibig sabihin luma ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay laging bago. So, iba ang revelation mo nung nakaraan, doon sa verse na yon, at dahil yun ulit ang naging verse mo, iba na naman ang revelation ng Panginoon. Dahil ang salita ng Lord ay laging bago. So, minsan nga si Janice sabi niya, hindi na ako nakapag-devotion kasi tinanghali na ako. So, hindi porket tinanghali ka, expired na ang salita ng Panginoon. Walang expiration ang salita ng Lord.
Walang expiration ang salita ng Lord dahil ang salita ng Lord ay laging bago, laging napapanahon. Amen. Okay, good na tayo. So, paano po ba magkaroon ng isang successful life? So, pasok na po tayo dito sa ating preaching. Paek-ek lang po yung una. So, sabi, ang success daw comes from meditating the Word of God and consistently applying it. So, hindi mo lang i-meditate, kailangan mong ma-i-apply. No? Parang ano yan eh, parang sa tao, hindi laging magpapalit ka ng damit, dapat maliligo ka rin. So, ganon. Hindi lang natin na kailangan i-meditate, pag bulay-bulayan, kailangan i-apply din natin para magkaroon tayo ng successful life. So, ano daw pa yung mga susi para magkaroon ng successful life? Una, ito, huwag kaliligtaang basahin ang Biblia o salita ng Diyos. So, ang aklat na kasulatan sa panahon ni Joshua, ito po yung sa Old Testament. Old Testament pa at especially yung aklat ni Moises talaga na doon kasi nandoon kasi yung Joshua na ating topic nasa Old Testament. Ngayon po, meron na rin po tayong New Testament. Meron tayong Old Testament, meron tayong New Testament, at the same principle. Ano po ang principle? Huwag kaliligtaang basahin. So, baka akala nyo, nung panahon lang na yun ni Joshua, sinabi ng Lord na huwag kaliligtaan ang pagbabasa ng aklat ng kasulatan. Hanggang ngayon po, ipinapaalala sa atin ng Panginoon na huwag nating kakaligtaan. So, bakit kailangan nating basahin ng salita ng Lord? Kasi, doon po natin malalaman kung ano yung magpapatagumpay sa ating buhay. Kung ano yung successful life na gusto natin. Matatagpuan natin ang successful life sa pagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi sa pagbabasa ng Biblia, doon mo malalaman kung ano ang layunin ng Panginoon. Doon mo malalaman kung ano ba ang naghihintay sa'yo sa pagsunod mo sa Panginoon. Parang, baka may magtanong sa inyo ano ba kinalaman ng Biblia sa pagiging successful? So, malaki po ang kinalaman ng Biblia sa pagiging successful. Hindi lang ito basta papasadahan natin ng basa, tapos, nakahiga ka na lang sa kama mo, naghihintay ka na lang na maging successful ka. Hindi po gano'n, meron po tayong gagawin. At sa pagbabasa natin ng Biblia, doon natin malalaman, ano ba yung layunin ng Lord na ibinigay sa akin? So, kailangan natin basahin ang salita ng Lord upang maunawaan natin kung ano ang layunin ng Diyos at kung ano ang kahulugan ng buhay na successful. So, yan po yung una nating points. Huwag kaliligtaang basahin ang Biblia o salita ng Diyos. Pangalawa, mag-meditate sa salita ng Diyos upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. So, kung hindi natin binabasa ang salita ng Lord, hindi natin malalaman kung ano ang kalooban ng Lord sa atin. At dahil hindi na tayo nagbabasa at hindi natin alam ang kalooban ng Lord, maaari tayong maligaw. Maaari tayong maiba ng landas. Dahil wala tayong blueprint, wala tayong detaling titignan. No? Kailangan natin mag-meditate upang malaman natin kung paano magkaroon ng successful life. So, sabi po sa Efeso 5:17, huwag kayong maging hangal, sa halip unawaan ninyo ang kalooban
unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ano po ba? Alam po ba natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa atin? Para magkaroon tayo ng successful life. Angela, be attentive naman, Bunso. So, ano ang dapat natin maunawaan sa tunay na success o pagtatagumpay? Ang tunay na success ay hindi sa material na bagay, kung hindi ang masumpungan at maglingkod sa tunay na may-ari ng material na bagay. So, wag po nating isipin na kapag sinabing success, laging tungkol sa katagumpayan sa pananalapi. No? Hindi po laging sa material na bagay ang success. So, ang matagpuan po natin ang Panginoon sa ating buhay, yun po ay isang katagumpayan na. Ang maglingkod sa Panginoon ay isa ng katagumpayan dahil hindi lahat nakakatagpo sa Panginoon at hindi lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Mapalad po tayong nakakilala sa Panginoon. Mapalad tayo na naglilingkod tayo sa Panginoon. So, kala natin boring tayo kasi paglinggo nandito tayo sa church, yung iba nasa mall. So, hindi po yun ang success. Nasa mall sila. Nagsha-shopping sila, tas tayo dito. Nag-aaral ng salita ng Lord. Hindi nila alam tayo ang success. Dahil yung source ng success, kasama natin. Amen? So, ang tunay na success ay higit sa accomplishment natin dito sa mundo. Kung hindi ang mga accomplishment natin, bunga ng ating pagpapagamit kay Jesucristo. So, yun daw yung success. Kapag yung buhay natin ipinapagamit natin sa Panginoon, nagiging matagumpay daw tayo. Huwag natin isipin na napapagod na ako, atin ako ng atin, nakakapagod, nakakasawa. Kapatid, hindi tama. Ibig sabihin, hindi mo alam ang ibig sabihin ng success, kaya napapagod ka, kaya tinatamad ka. No? Ang tunay na success, yung na-accomplish natin para sa Panginoon. Yun ang tunay na success. Doon naman tayo binibigyan ng reward ng Panginoon. Hindi pa natin mahahawakan, pero alam natin meron. Bakit? Kasi gumagawa tayo para sa Panginoon. Ano pa? Ang tunay na success ay hindi ang makilala tayo ng mga tao. Kung hindi ang makilala natin si Kristo sa ating puso. So, akala nung iba, dahil marami nakakakilala sa kanila, sikat sila, famous sila, akala nila yun na yung success. Ang success ay ang makilala natin ang Panginoon sa ating puso. So Lord, hindi ka maghihirap, hindi ka masasaktan, hindi ka iiyak, hindi ka mabibigo. Dahil ang salitang success, lahat naman yun eh. Ano success? Ibig sabihin, hindi ka failure, success ka. Pag sa Lord, hindi ka naman magiging failure. Diba? Kapag mayaman ka, success ka. Sa Panginoon, hindi ka niya paghihirapin. Ibig sabihin, success ka rin. Kapag kanyag ka, marami nakakakilala sa'yo, feeling mo success ka. Sa Panginoon, lalo na't pinapagamit mo ang iyong puso, ang iyong katawan sa Panginoon, mas marami makakakilala sa'yo. Ibig sabihin, mas successful ka sa mga sikat pa. So, maraming bagay na mga may kukumpara natin sa gawa ng mundo. Pero kapag pinag-aralan natin mabuti, mas higit yung makukuha natin sa Panginoon. Kasi yung success ng mga malayo sa Panginoon, panandalian lang yun. Kung kumpas din yun, mawawala rin yun. Pero yung success na matatagpuan natin sa Panginoon, eternal ang dulot nito. So kahit mapagod ka, alam mong eternal ang pupuntahan mo. Hayaan mo na mapagod ka. Pwede naman magpahinga. Diba? Ano pa?
Ang tunay na success ay hindi ang pagsusumikap na magkapera tayo, kundi ang pagsusumikap na unahin natin sa ating puso ang source ng pera o pagpapala. So akala ng iba, magtatrabaho, talagang kakayod na gusto kasi gusto nila maging successful. Inuuna nila ang pera, inuuna nila ang kabuhayan. Hindi nila inuuna yung source ng buhay nila, yung source na nagbibigay ng buhay sa kanila. Dahil kapag kinuha ng Lord ang buhay nila, kahit anong yaman nila, hindi sila makakabili ng buhay. Kahit anong yaman nila. Yung meron akong kasamahan sa trabaho, na nasa ospital siya, pag meron tinutusok sa makikita mo na yung nagkakaroon ng kulay yung kanyang kamay. Pag ganun na. Kapag tinatanggal, unti-unti na nangingitim. Ibig sabihin, patay na kasi siya. So, meron na lang tubo na nagpapabuhay sa kanya. Pero hindi kinaya ng pamilya yung bayad. Kaya nagdesisyon na rin sila, natanggalin na. So, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo ka-successful, kapag kinuha ng Lord ang buhay natin, wala tayong magagawa. Pagyamanin na lang natin yung buhay natin sa Panginoon. Malamang kahit umabot tayo ng katulad kay Nanay Florentina, ay naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Joe, Nanay Florentina, gusto kong abutin yung edad mo na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Di ba? Naman si Nanay Florentina, masigla. Talaga nilalakad niya lang. Ako nga, minsan di pa nakakarating. No? So, ganun po ang ganun po yung mga taong successful sa kanilang buhay. Yung buhay nila hindi nakaatang sa pera, sa pananalapi, kundi sa Panginoon. Sa Panginoon nila, iniaalay yung kanilang buhay, kaya sila nagiging matagumpay. Ano pa po? Marshall muna. Ito po, magiging masagana ang pamumuhay. Sabi po sa Jeremiah 17:8, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. So, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, magiging masagana ang ating pamumuhay. So, iniisip kasi ng marami, ano ba ang masaganang buhay? Yung lahat ba meron ka? Ang masaganang buhay ba, yung lahat ng gusto mo makukuha mo? So, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, maaari makaranas tayo ng problema. Maaari makaranas tayo ng kakulangan. Pero hindi kailanman hahayaan ng Panginoon na malugmok tayo rito. No? Magiging masagana ang pamumuhay. Ibig sabihin, kapag meron tayong Panginoon, kahit hindi tayo mayaman, marunong tayong makontento sa kung ano ang meron sa atin. Dalang taong hindi nakukontento, kahit nag-uumapaw yan, kulang pa rin. Kahit maraming-marami yan, kinukulang pa rin. Bakit? Hindi kasi sila kontento. Pero tayo, na meron tayong Diyos sa buhay natin, yung alam natin na ibinigay ng Lord sa atin, doon palang masaya na tayo, maliit o malaki. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Bakit? Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay lumaragasa sa atin. No? Sabi nga ang kanta, lumaragas ang pagpapala. Mararanasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Tulad na nandito sa verse na to, na kahit may mga problema, may mga pagsubok na darating, alam natin na meron tayong Diyos na katuwang.
Minsan nga, yung ang katuwang mo yung mga ka-church mo. Totoo yun, nangyayari yun. Talagang ginagamit ng Panginoon. Gagamit ang Panginoon ng paraan para masustain ang pangangailangan mo. Hindi kanya pagkukulangin. Dahil marunong tayong makontento. Dahil alam natin na ang Diyos na meron tayo ay mayaman. Doon pala sa salitang mayaman, para kontento na tayo eh. Alam natin na wala tayong hihilingin sa Panginoon na hindi niya ibibigay. Alam natin na wala tayong i-request sa Lord na hindi niya i-grant, no? Dahil mayaman ang Panginoon natin. Meron pa. Ito pa. Number 4, magpakatatag at lakasan ng loob. Sabi sa awit 31:24, magpakatatag kayo at lakasan ng loob. Kayong kay Yahweh nagtitiwalang lubos. So maraming Kristiyano ang natutokso at natatalo ng mga nakikitang taong nagtatagumpay. So, may mga Kristiyano talaga na tinitignan yung kapwa niya Kristiyano. Bakit yun naglilingkod din sa Panginoon pero pinagpapala ng Panginoon? Bakit yun ganito, ganyan? Bakit yun? Hindi naman yung nagsisimba pero pinagpapala ng Panginoon. No? So, maraming Kristiyano ang nagkakaroon ng kaisipan na ganyan. So, yung mga Kristiyano na ang kanilang kaisipan ay para lamang may mga kaisipan na gusto nila na kung ano yung nakita nila, meron din sila. No? May mga Kristiyano na ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ba't parang wala nangyayari sa buhay ko? Parang gusto ng Lord, lagi na lang ako humarap sa problema. So, may mga ganun po talaga. Pero dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, kahit naman hindi natin hilingin, kahit hindi naman natin hingi sa Panginoon, kapag deserve naman natin, ibinibigay naman ng Lord yan. Naalala niyo si Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan sa Panginoon, ang hiningi niya karunungan. Pero ibinigay pa rin ng Panginoon. Dahil alam ng Lord na kailangan niya. No, wag natin tignan ng iba na nagtatagumpay. No? Kasi kapag yun ang tinignan natin, magkakaroon tayo ng kaisipan na lumabas sa tamang layunin ng Panginoon. Ang gagawin natin, hahanap na tayo ng pagkakaperahan. Magtatrabaho na tayo ng magtatrabaho hanggang sa mawala na tayo ng panahon sa gawain ng Panginoon. Tapos pag-uwi natin, pagod na tayo. Hindi na tayo makaka-attend. Pag linggo, kailangan mong pumasok. Dahil gusto mo talaga na maging successful ka. Hindi mo naisip na ang successful ng buhay mo nasa Panginoon. Kasi nakatingin ka sa mga material na bagay. So, bakit kailangan maging matatag tayo at malakas? Una, dahil inihanda tayo para sa tunay na tagumpay. Inihanda tayo na Lord para magtagumpay na. No, kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pagsubok, trial sa atin yan para malaman kung deserve ba tayo, kung lumalago ba tayo, kung ang salita ba ng Lord ay naipamumuhay na natin. Kaya kung pag meron tayong problema, huwag nating isipin na parang wala akong Lord No? Tumarating talaga sa atin na nagkakaproblema tayo. Pero hindi laging dahilan na hanapin natin ang pagkakaperahan at iwanan natin ang gawain ng Panginoon. Dahil higit sa kayang ibigay ng mundo, ang kaya ibigay ng Panginoon. Yes, iiwanan mong gawain, magtatrabaho ka. Isang buwan, ang laki ng kita mo kasi 18 hours ka nang nagtatrabaho. Kapag nagkasakit ka, yung isang buwan na pinagtrabaho mo, baka 3 araw mo lang sa ospital. Hindi, Ate Dulce, meron naman malasakit. Siyempre, may malasakit naman.
So, nagkakaroon tayo ng ganyan na huwag po laging kaperahan ang ating intindihin. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Ang pera nauubos. Siyempre, ang buhay nauubos din. Pero ang buhay kapag naubos, na buhay mo, ginamit mo sa Panginoon, ang kasunod nun, buhay na hindi nauubos mula sa Panginoon. So, ang pagiging successful sa buhay, ayan tamang makilala natin at malaman natin ang layunin ng Panginoon sa atin. No, hindi tama na, uy, nakapagbasa ako. Oh, ay, napagbulay-bulayan ko yung salita ng Lord. Eh, nakipag-away ka sa labas, di mo na i-apply. No, kailangan i-apply natin sa ating buhay ang natutunan natin. Sunod po, dahil may pabor o pagpapala ang Diyos na ibibigay sa mga nakakaunawa ng tunay na success. So, kapag naiintindihan natin, ano ba talaga ang tunay na success? Ano ba talaga ang tunay na layunin ng Panginoon sa atin? So, siyempre, kapag alam natin ang layunin ng Panginoon sa atin, gagawa tayo. Magtatrabaho tayo. Kung ano ang layunin ng Lord sa atin, tatrabahuhin natin. At ang sabi dyan, meron tayong pabor o pagpapala na ibibigay ang Panginoon sa atin. At pangatlo po, dahil maraming kalaban para makamit ang tunay na success. Ano po yung kalaban na yun? Unang-una po yung ating mga sarili. Yan po ang unang-una nating kalaban. Dahil minsan, pagising natin sa umaga, kalaban na natin ang sarili natin. Naku, nagmamadali na kasi papasok. Late na. Maghahatid sa school. Nakalimutan ng mag-pray, nakalimutan ng magbasa, nakalimutan na napapurihan ng Panginoon. So ako po, sa biyaya ng Panginoon, kapag ako ay nanalangin, hindi ako, lalo na sa umaga, na hindi pa ako makakapagbasa ng Biblia, nakasunod-sunod na yung gagawin ko. Pero hindi ko hinahayaan na matatapos ang araw na hindi ko nababasa ang salita ng Panginoon. Kahit tanghali pa yan, dahil naniniwala ako na ang salita ng Lord ay laging bago. Kahit malate ka, wala na may expiration na salita ng Lord. No? Maraming kalaban para makamit ang tunay na success. Ano pa yung mga kalaban natin? Unang-una dyan yung ating sarili. Pangalawa, yung ating trabaho. Yan talagang trabaho na yan. Mga pinagkakakitaan. Yan talaga minsan, nagiging sagabal yan sa pagkamit natin ng tunay na success. Akala natin kapag binibigyan tayo ng award sa trabaho natin na pinakamagaling na empleyado, walang absent na empleyado, akala natin tagumpay na tayo. Pero sa kabila ng yun, ano ba yung mga napabayaan mo? Para makamit mo yung loyalty award niyan sa trabaho mo, ano ba yung iniwan mo? Ano ba yung kinalimutan mo? Baka mamaya ang kinalimutan mo, ang Lord. Yun yung masakit eh. Na kapag binawi ng Lord yung tagumpay yung loyalty award ka pa dyan, bukas absent ka, may sakit ka. O di nawala yung loyalty award mo. No? So maraming kalaban. Ano pa? Yung ating mga pangarap sa buhay. Minsan, sa totoo lang, minsan talaga, nahuhuli sa priority natin ng Panginoon. Umamin tayo. Nahuhuli sa priority natin ng Panginoon. Sa kaabalahan natin sa buhay, minsan nakakalimutan natin ng Panginoon. Alam ko, wala na maaamin sa atin. Siyempre ako hindi rin. Pero dahil kilala tayo ng Lord, alam ng Lord kung sino tayo sa harapan niya. Kahit magtago tayo sa likod ni Bishop, kita tayo ng Lord. Tago ka ba dyan, Tago ka pa sa matuwid, Kita tayo ng Lord. So, number 5, huwag matakot at mawalan ng pag-asa. Maraming Kristiyano takot sa buhay kahit hindi pa nasusubukan. Takot magbigay sa Lord
baka maubusan. Last week, sabi sa akin ni Pastor Val, Ate Dulce, ikaw sa tithes and offering. Sa totoo lang mga kapatid, medyo alanganin ako nung linggo na yun. Bakit? Wala ako itatithes and offering na wala pang sahod si Alex, hindi pa dumarating. Pero sabi ko, Lord, tatayo ako. Tatayo pa rin. Magpapasalamat ako pa rin sa'yo. Sabi ko, lahat ng laman ng bulsa mo, ibigay mo na. Ako, itaya mo na yan. Tumoble na lang tayo sa susunod ka ako. So, sa biyaya ng Panginoon, nakatayo pa rin ako talaga, nakatingin pa rin ako sa Kanya. Bakit? Yun yung pinaka-the best ko. Binigay ko sa Kanya. Kaya wala talaga kaming, kasi hindi pa dumarating yung sahod niya. Wala talaga. Balang pa nga namin maglakad eh. Wala talaga. So, talagang, ito nga yung sinasabi na, takot magbigay sa Lord, baka maubusan. Mga kapatid, huwag tayo matakot sa Lord. Dahil habang nagbibigay tayo sa Lord, babalong ang biyaya ng Panginoon sa atin. Maging halimbawa natin sila Bishop. Hindi kailanman natakot magbitaw sila Bishop. Huwag tayo matakot magbitaw sa Panginoon. Alin ba naman ang Panginoon niya ilalagay natin dito sa tithes? Hindi naman niya mahahawakan yan. Pero yung ibibigay ng Panginoon sa iyong biyaya, mahahawakan mong totoo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa dahil ang Lord na tumawag sa atin ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ng Lord ay lagi natin mararanasan. Tinawag tayo ng Lord eh. Bakit ba tayo tinawag ng Lord? Para pagpalain. Hindi naman tayo tinawag ng Lord para pagdusain no? So huwag tayong matakot at mawala ng pag-asa dahil alam natin ang Lord kasama natin. Angela. So sabi dito sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakas mo ang iyong loob. Huwag ka matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat ako si Yahweh ay iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Saan man tayo magpunta, saan man tayo makarating, kasama natin ang Panginoon. Kung may problema tayo, kasama natin ang Lord. Bakit tayo panghihinaan ng loob? Kung meron tayong kinakaharap na problema, kasama natin ang Lord. Tingin mo ba pagtatawanan ka ng Lord habang naghihirap ka? Hindi. Tutulungan tayo ng Panginoon kapag dumarating tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, lalo na pag hindi natin kaya. Lagi natin kasama ang Panginoon. Lagi natin kaagapay ang Panginoon. Kaya nga ang Lord, lagi tayo hinihikayat ng Panginoon na laging magpasalamat sa Kanya kasi wala naman talaga tayong daladala na lumabas tayo sa mundo. Wala tayong daladala na lumabas tayo sa mundo tapos ngayon, mayayaman na kayo. Mayayaman na tayo. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon, lalo na sa panahon na meron tayong kinakaharap na problema. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon kapag tayo, alam niya, na nagsisikap tayo malutas yung problema natin. Sino ba naman tatay? Ang hirap na ang anak hindi pa tutulungan. Ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat, kaya niyang ibigay higit pa sa kaya mong hingin sa Kanya. No? Kahit nga yung mga imposibleng bagay na hingin mo sa Kanya, ibibigay pa rin niya. Basta alam niyang para lang sa ikabubuti mo. And last, paniwalaan kasama natin palagi ang Diyos. Sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan naman.
So, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kahit napakasakit na nangyayari sa buhay natin, hindi niya tayo iiwanan. Higit lalong hindi tayo iiwanan ng Panginoon kapag alam niyang tama yung ginagawa natin. Kung ating pinagbubulayan ang salita ng Panginoon, atin itong ina-apply sa ating buhay, sa paningin nyo, hindi ba malulugod sa atin ang Lord? Hindi ba tayo deserve sa mga biyaya ng Panginoon? Walang alagad ng Lord, walang sumusunod sa Lord na naghihiram na tama naman yung ginagawa niya. No? Sa panahon dati ng mga apostol, kahit tama yung ginagawa nila, naghirap pa rin sila. No? Inuusig pa rin sila. Pero sa atin naman ngayon, wala na nag-uusig. Ang nag-uusig na lang sa atin, yung konsensya natin, "Hoy, mahiya ka sa Lord, mali ang ginagawa mo." So, yun na lang yung nag-uusig sa atin. Pero, kapag tama ang ginagawa natin sa Panginoon, kasama natin ang Lord sa lahat ng laban natin sa buhay. So, meron ba tayong problema na hindi natin kayang lutasin basta meron tayong Lord? Wala. Sabi nga niya sa Jeremiah 32:27, "Ako ang Diyos ng lahat na nilalang. Walang bagay na mahirap para sa akin." Kung tingin mo yung problema mo, mabigat na, nahihirapan ka, tumawag ka sa Lord. Walang mahirap para sa Panginoon. Lahat ng bagay ay mayroon kabuluhan kapag ito ay inialay natin sa Panginoon. So, para maging successful life ang ating buhay, key for success natin, number 1, Jelay talaga. Number 1, huwag kaliligtaan basahin ng Biblia o salita ng Diyos. Pangalawa, mag-meditate sa salita ng Diyos upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Number 3, magiging masagana ang pamumuhay. Number 4, magpakatatag at lakasan ng loob. Number 5, huwag matakot at mawala ng pag-asa. Number 6, paniwalaan kasama natin palagi ang Diyos. So, ito po yung conclusion. Ang tunay na successful life ay ang makilala si Kristo sa puso natin at lumago sa Kanya. Higit sa lahat ay maunawaan natin ang Kanyang salita at ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Diyos at sa mga dapat nating gawin, isipin at ipamuhay. Hindi rin naman mahuhuli ang biyaya ng Panginoon materially and spiritually, lalo na kapag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi rin naman mahuhuli ang biyaya ng Panginoon materially and spiritually kapag tayo ay buong tapat na naglilingkod sa Panginoon at may pagtitiwala na sumusunod sa Kanyang mga tagubilin. Hindi ito bunga ng ating pagkilos at pagsisikap, kundi bunga ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So kahit anong pagsisikap ang gawin natin, kung wala sa intention natin na papurihan ng Panginoon, baliwala yan. Pero kung nagsusumikap tayo para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ginagawa natin para sa Panginoon, ang pagkilos ng Lord ay lagi natin mararanasan. So, bunga ng pagkilos ng Panginoon, ang pagiging tagumpay natin at hindi bunga ng pagkilos natin. Failure is not the opposite of success. No? Hindi porket na bumagsak ka, natumba ka, kabaliktaran na yun ng success. Hindi. Ito ay parts ng success. No? Kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo ay bumabagsak, huwag tayong tumigil. Kasi hindi natin makukuha yung success. Kasama yun sa success, yung pagbagsak. Dahil kapag bumabagsak tayo, tatayo tayo, magiging panibago tayo dahil kasama natin ang Panginoon.
Success found in God alone. Apart from Him, we can do nothing. But with Him, everything is possible. Magandang umaga po sa inyo lahat. Humihingi na ng kapalit yung cellphone ko. Yung iPhone 17 Max Pro, mura na lang kasi ito, 14 lang to eh. Yun ang ibig sabihin ng successful. Yung may iPhone 17 Max. Okay? Magandang umaga po sa ating lahat. Parang hindi na kayo makangiti ah. Alin ang mas madaling tandaan? Success o excess? Alam niyo mga kapatid, tamang sinabi ni Pastor Dulce, the more you read the Word of God, the more it opens up opportunity, and the more the Lord will reveal Himself to you. And when God reveals Himself to you, that means God is imparting wisdom. And that is the key to a blessed life. Sometimes we confuse the word blessed and successful. I must agree with the speaker this morning with regards to the definition of being successful. Naiintindihan ho ba natin? Sige, Englishin ko pa para magkamot tayo na magkamot ng pool. Sino po dito ngayon nakaupo ang sasabing siya ay hindi successful? Kindly raise your hand or hands. Hindi ako successful, Pastor. Tataas ako ng kamay. O sige, let me see those hands. Yung magsasabing, hindi ako successful. Hindi ba nakakapagtaka mga kapatid? Walang magtataas sa atin ng kamay at sasabing, hindi ako successful. Tingnan nyo ito mga kapatid, itong sasabihin itong salita ng Panginoon. Gusto ko sanang maintindihan po natin ito mga kapatid. Hindi ka binigyan ng buhay ng Panginoon to be successful. Life is not meant for you. Life is not meant to be successful. No. Pastor, paano mo po yun ididikit sa sinabi ng tagapagsalita kanina? Okay. Ang sabi po ng John 10:10, naparito ang kaaway upang siya ay mangwasak, magnakaw, at pumatay. Yun ang concern ng kaaway. Yun ang major concern ng kaaway. Mangwasak, sirain tayo. Hindi na mahirap yun sa kanya eh. Kasi sira naman tayong lahat eh. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang buo? O yan. Magnakaw. Kung sinasabi mong wala ka, anong nanakawin sa iyo ng kaaway? Okay? At yung extreme ay pumatay. Doon sa concern na yan mga kapatid, sa dulo, ang sabi, naparito ang Panginoon, ang berbo, sabi po ng ating speaker, to give us life. What kind of life? Ano yung uri ng buhay ng gusto ng Diyos na ating ipamuhay? Buhay na sa iba sukdulan, sa iba ay sagana.
Ngayon, tatanungin mo ang Biblia, ano ba ang ibig sabihin ng buhay na sagana? Wala nga kaming pangsaing eh. Yun ba ang ibig sabihin ng sagana? So, the definition of being successful lies not in our definition or merely what we have learned so far from those who are successful in their fields. Halimbawa, yung mga mayayaman, successful sila in terms of business. Okay? Dahil meron silang mga protocols, meron silang prinsipyo. But the more we focus or zero in sa Word of God, aalisin ng Panginoon ang mga bagay na humahadlang sa dapat na pangunawa natin ng salitang may successful. Katagumpayan. Tagumpay. At kasama doon ang magkaroon ka ng failure. Because failure is the gateway to blessedness. You cannot separate failings doon sa magiging outcome ng failure. So, anong sabi ng salita ng Diyos? Psalm 119:105. Thy word is the lamp unto my feet. Anong ibig sabihin nun? Latang-lawan yung paa mo para hindi ka matisod. Binanggit yun kanina, yung mga obstacles. And the light unto my path. Magkaiba po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. The light unto my feet, para yung lalakaran mo, makikita mo yung dapat mong iwasan. So be careful when you read the Bible. Huwag mong hanapin yung pangunawa mo doon sa salitang, tutulungan naman ako ng Panginoon eh. Yes! Tutulungan ka ng Panginoon. Yes, gagabayan ka ng Panginoon. Because there is nothing impossible to God. Yes, I do believe in those. Gospel truth yun. But then, sabi doon, lalakad ka eh. Ang iyong pundasyon o ang iyong batayan ng paglakad ay sa pamamagitan na dulot ng liwanag ng salita ng Diyos. Because this is very primordial. This is necessary. Walang maglalakad sa isang landas, lalong-lalo na kung gabi. Kapatid, ginagamit lang naman ng ilaw kapag madilim eh. So dalawa, no? Isang literal na dilim, isang spiritual na kadiliman, parehong nandyan yan. Pero kailangan mong alamin saan ka doon lumalakad. And the light unto my path. Ano ibig sabihin? Habang buhay ka, yung path na yon, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. So, kailangan mo ng liwanag sa daraanan at kailangan mo ng tanglaw sa iyong lalandasin. At the only source ng light na hindi mag-expire ang battery, ang source ng light na hindi mag-fade, ang source ng light na hindi kumukuti-kutita. Mga kapatid, hindi ko na nadudugtong kasi nakangiti na kayo. Alam ko, naglalaro ng mga malilikot yung mga utak. At nawala si Pastor Bal. Ayan. Ay walang iba kundi ang liwanag na nagmumula sa salita ng Diyos. Now, eto. Sabi doon, God's Word, my walk. Binanggit kanina yung 2 Timothy chapter 3:16-17. Ito ay mabisang instrumento kung papaano mo isasabuhay at lalakaran ang salita ng Diyos. All Scripture is God-breathed. May inspirasyon, hiningahan. Kung paano hiningahan ng Diyos ang ilong ni Adan at siya ay naging buhay ng nilalang, ang kanyang mga salita ay merong hininga ang Diyos or divinely inspired sapagkat meron po itong paggagamitan. And essential saan? Una, sa pagtuturo. Tuturuan ka ng salita ng Diyos at ang mga nagbabasa ng salita ng Diyos, magtuturo.
Teaching, reproof. Alam mo yung reproof? Kung merong proof, merong merong prefix. Reproof. No? Pagbibigay ng detalye, pagpapaliwanag, pag-demonstrate o pag-exemplify. Christians, kung hahanapin po natin ang fruit ng Christian, you can easily trace Christians who are rooted and soaked into the Word of God sapagkat, mga kapatid, meron silang malinaw na nilalandas. No? Kung titingnan po natin, ang bunga ng isang Kristiyano, hindi ka pwedeng magbunga nang hindi ka nakakagabit sa salita ng Diyos. There will be no fruit when you are detached from the Word of God. And that's why it is very essential to read and understand the Word of God. Ang sabi po ng James chapter 1 verses 22 to 25, do not merely listen to the Word and so deceive yourselves. Huwag mo lang pakinggan ang salita ng Diyos at dinadaya mo ang iyong sarili. Do what it says. Una ay do not. Okay? Ang sumunod ay do. Do what it says. 23, anyone who listens to the word. Tayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi naman isinasagawa o nilalakaran ang kanyang napakinggan, ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at pagkatapos nito, nakaligtaan na niya kung ano ang kanyang itsura. Ngunit, sabi doon, but the man who looks intently. So, merong intentionality kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos. That's why you need to pray, Lord, open my eyes that I may see beautiful things in your law. Sabi nga doon sa Psalm 119 verse 18. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang maganda na maidudulot ng iyong mga salita sa akin. Walang napapahamak na tao kapag kanyang inuunawa ang salita ng Diyos. Wala. Yung mga napapahamak na walang alam sa salita ng Diyos at nagkaroon ng paghahanap ng merong intentionality, kusa, ay hindi na po mapapahamak. Kaya kinakailangan po talaga, mga kapatid, nabasahin mo at huwag mo lang basahin. No one here seated this morning in that Mono Block will ever graduate in the field of education without understanding what has been taught. Yung itinuro ng guro. At upang malaman ng guro kung siya ay may natutunan, kailangan siyang dumaan sa series ng quizzes, sa series ng examination, at series ng oral testing. So, meron po talagang sukatan. At ang sukatan na ikaw ay nakakaunawa ng salita ng Diyos ay kung paano mo lalakaran o paano mo nilalakaran o paano ka lumakad sa salita ng Diyos. Wala kang pwedeng piliin. You must undergo such treatment. Kaya nga, noong unang panahon ay oral tradition. Kasi paspasan. Magsasalita ang Diyos sa propeta. Ang propeta makikinig ng gusto. Kaya naniniwala ako, mga tenga ng mga propeta noon ang lalaki. Hindi naman kayo. Bakit? Kailangan niyang mapakinggan ng salita ng Diyos, letra for letra. Kaya nga sasabihin ng propeta kapag katapos na magsalita, thus saith the Lord. Yan ang sinabi ng Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, huwag mong babawasan, huwag mong dadagdagan. Oral.
Pero pagkatapos ng oral, mga kapatid, written Word of God. Binanggit kanina. Written Word of God. At si mismo si Kristo Jesus ay nagbasa at ang binasa niya ay aklat ni Isaiah. Naganap na sa inyong kalagitnaan ng sinasaad ng kasulatan. Even Christ himself read the Bible and fully understood what was written. Fully understood. Kaya walang Kristiyano magsasabing, mahina po ako sa Biblia eh. Kapatid, kung mayroong isang kasalanang mortal, yung sinabi mo, mahina ako sa Biblia. Bakit? Huwag po nating sanayin ang sarili natin na tanggapin sa ating sarili na mahina tayo sa Biblia. Buhay mo yan eh. Buhay natin yan. Now, if you are not serious being a Christian, then detach. Huwag ka dyan pumasok. Walang Kristiyano hindi nagbabasa. Walang Kristiyano hindi nananalangin. Wala. Walang karapatan ng nagsasabing siya'y Kristiyano pero hindi nagbabasa ng Biblia. At higit sa lahat, walang Kristiyano nagbabasa ng Biblia na hindi niya nauunawaan ang kanyang binabasa. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed. That is the assurance. Merong retention in the mind, merong retention in the heart, and there is manifestation what has been retained in the mind and in the heart. Ano yun? Walk. Andiyan pa ho ba kayo? Nakatagalog ko yung mga ulo nyo. Diretso nyo ng konti. Yan. Yan! Diretso! Nakatagalog din. Bumibigat na eh. He will be blessed in what he does. Thus saith the Lord. Ang Diyos ang magpapala ng gawa ng ating mga kamay. Hindi po yan literal. Pag sinabing gawa ng ating mga kamay, yan po yung buhay mo. Consistently abiding and conforming your life to the Word of God. Kanina po, dumating si Presi ng mga bandang past 12. Galing po sila ng Hong Kong and Macau. No? At pagkatapos niyang humalik sa akin, nagkwentuhan lang kami ng konti, natulog na siya. Pero nung ako'y magising, bumangon na ako kasi mag-aalas 2 na yan eh. Mananalangin na ako nun. Why am I killing myself waking up early in the morning and pray? Eh, sarap-sarap matulog. Because I put it in myself. Inilagay ko na sa sarili ko na kapag hindi ako nananalangin sa Panginoon, kulang ako. Kulang ako. Kasi yun yung pinaka mabisang paraan para hanapin ko yung sarili ko. Baka nawawala na ako sa sarili ko, hindi ko pa alam kahit pastor ako. And that is why, whenever we talk to God, occasionally, situationally, literally, spiritually, or by means of prayer, mga kapatid, there is something far greater advantage. Oo, mamamaga yung mata mo, magkakaroon ka ng eye bag. Pero pagdating naman sa langit, wala nang eye bag eh. Pero kung dito lang, sabi ng isang nabasa ko na preacher, there is no pastor which is
qualified to preach. Tandaan mo ito mga kapatid ha. There is no pastor who is qualified to preach when he doesn't pray. At yun ang medyo tumatak sa utak ko. Tatayo ako dito sa pulpito, mangangaral ako, hindi nga ako nananalangin. I'm deceiving myself. Sabi po dito, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Gawin mo sapagkat ang ginagawa mo sa dilim, yun ka, yun ang totoong ikaw. Yung ginagawa mo sa dilim nang walang nakakakita. It's really very easy to pretend, to be pious, to be parang born again ang dating. But you know, deep inside, you are deceiving yourself. You are just pretending. Nagkukunwari ka lang, kapatid. Ulitin ko po yung verse 25. But the man who looks intently, ano ibig sabihin ng who looks intently, you put your heart to what you are reading. Tinututukan mo yung binabasa mo. Hindi mo lang siya binabasa and passing. No, binabasa mo siya na nakikita mong ang mga pintuang sarado ay unti-unting nabubuksan at ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon na habang binabasa mo ang aking salita, magkakaroon ka ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Kaya lagi kong ipinamamanig sa inyo mga kapatid, dalawang mahalagang bagay. You read, you pray. Because yung dalawa ang magpapakita how you walk. Precisely. Matagal-tagal na ako sa pananampalataya. At matagal-tagal na rin po akong lumakad sa pagiging con artist o con Christian. Maraming Kristiyano ngayon wala nang panahon para manalangin at para magbasa ng salita ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid. And so this morning, I would just like to put this into your heart mga kapatid. Sabi po ulitin ko, essential for teaching, reproof, correction, and training in righteousness. Karamihan kasi umaatin lang ng training sa labas. Akala nila yung training, yun na yung training na sinasabi ng Biblia. No. You train yourself to study it personally. There is no better way to fully understand the Word of God if you do it personal, because God is personal. Yan po ang tatak ng PLCFCCI, hindi kayo pwedeng lumayo doon. You grow personally and we grow corporately. We pray privately and we pray publicly. And that is your obligation. That is our responsibility and that is our accountability. Do not deceive yourself and you're assuming that you're a Christian. Well, in fact, mga kapatid, you don't even know the numerical, alphabetical arrangement ng Biblia. At kung magbasa ka, utal-utal ka pa. Stop pretending. Read the Word. Walk the Word. Walang Kristiyanong hindi tumutugon sa pamantayan ng Biblia. There's no way that you can grow mature without, kapatid, exemplifying the Word in your personal life.
ang inyong nalalaman sa Biblia will surely overflow and people will notice it. Kaya wag nang marinig sa inyo na mahina po ako sa Biblia. Please. Please. Walang Kristiyanong mahina sa Biblia. Wala. Amen. Eh bakit mga nakasimangot kayo? Total, malapit na naman ang mahal na araw. Meron ho bang naka-schedule na magpapako ng krus? Punta po kay Sister Presi, magpalista kung sino yung una. 7 huling wika, so bawat isang wika, magpasok tayo ng isa. Mas maigi yung magsasalita ng una, ipako natin agad. Sino ba yung number 1 na magsasalita? Si Jolo. O ipako yan. Tingnan niyo mga kapatid, dito ako magpasamantala magtatapos. Meron pa po tayong isang linggo. Please turn with me to the book of Galatians. Paborito ko po ito. Ang laking bagay ang naitulong sa akin ng talatang ito, mga kapatid. Kaya nga, mapalad ako dahil ipinagkaloob niya sa akin si Sister Presi. Kaya pag wala Sister Presi, parang nanghihina ako. Kaya sa susunod ako naman ang pupunta ng Hong Kong and Macau. Galatians 2:20. Mga kapatid, I have been crucified with Christ. Walang Kristiyano ang hindi napakong kasama ni Jesus. Maintindihan mo sana, ano ba ibig sabihin ng kasamang napako ni Kristo Jesus? And I no longer live, hindi na ako ang nabubuhay, but Christ lives in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Dito pa lang, isang taon natin itong pag-aaralan eh. The life I live in the body, itong buhay na ito, sa katawang lupang ito, I live by faith. Pananampalataya. In the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa tuwing nababasa ko yung salitang God loves me, gusto kong umiyak. Kasi sa dami ng tao, napag-ukulan ako ng pansin ng Panginoon. Minahal niya ako, inibig niya ako, namatay siya sa akin, sapat na yon para sumunod naman ako sa Kanya. At hindi po madali. May panahon talaga na nawawala ako sa linya. May panahon na napipikon ako. May panahon na nagiging mas magaspang ang ugali ko. May panahon na inaaway ko si Presi. May panahon na gusto kong patamaan na kayo ng kidlat. Padaplisan mo lang, Lord. Daplis lang. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Ano pang rason ko para hindi ko ialay ang buhay ko sa Panginoon? Though I struggle, mga kapatid. Ang hirap naman talaga eh. Pero yung pupunta ka ng Megawire, taas-taas na ng diesel, 110. Gagawin mo yun, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Tapos dadating ka dito, ilan-ilan lang na kaluluwa nandito. Kung talagang mahina, kung talagang wala ang pag-ibig ng Panginoon, bakit ko aaksahin ang oras ko dito? Pwede naman sa bahay na lang magpa-pray. Kayo na ho umunawa sa sinasabi ko, mga kapatid. Hindi ito biro. Meron kang laging panahon, pagkakataon para umatras. You can do it. God gave you the will. The free will. You can love God or you can hate God. You can follow God or you can disobey
God. It's your choice. It's your call. Walang pumipilit sa iyo. But, be assured that the end of this life, there will be a reckoning. Merong pagsusulit. Merong pagtutuos. Kaya nga sabi ng Biblia, be careful, sabi doon. Be careful whether you are still in the faith. Be careful. Mag-ingat, 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 mag-ingat. Isang theme ng Old Testament ang be careful. Kaya hindi po ito biro, mga kapatid. At the end, harap tayo sa Diyos at i-rewind lahat ng buhay natin. Alam ng Panginoon kung kailan ka umawit ng totoo. Alam ng Panginoon kung kailan ka nagbasa ng totoo. Alam ng Panginoon kung kailan ka dumalo ng totoo. Not just for attendance, but for revelation. Nai-enjoy mo ba yung presence ng mga katabi mo kapag ikaw ay dumadalo? Because yun ang isa sa mga essence ng pagdalo na you enjoy the presence of God and you enjoy the presence of the one seated behind or in front or next to you. The joy of the Lord is our strength. Ayan. Ayokong ma-preempt yung sasabihin ko sa susunod na Sunday. Meron pa po tayong isang Sunday. So I'm inviting you ahead of time to please be present by the last Sunday because we will be concluding our theme. Isasara na po natin ang ating tema and we will be starting with another theme. Amen? Pwede na po ba tayong tumayo? Ayan. Tayo po ay dudulog sa Panginoon. At meron po tayong hihilingin ng patuloy na pagsisiyasat ng Diyos sa ating mga buhay. Kung naalala nyo yung anak ni Aaron, yung dalawang anak niya, yung anak ni Levi, at sino pa yung mga nasa linya ng mga saserdote, namatay po sila. Why? Lumalapit sila sa Panginoon ng walang pag-iingat. Nag-aalay sila sa Panginoon ng walang pakundangan. Firstly, you are offering yourself to God whenever you stand in front of Him. You are not standing by mere standing, only for the sake of standing. No, you are offering yourself to God. At binibigyan natin ng kapahintulutan ng Panginoon to examine our hearts. Kaya tanungin mo yung sarili mo, Lord, nagpapasiyasat po ako sa inyo. Maaaring hindi ko na po alam nasaan na ba ako. Baka naaaliw na ako sa kung anong meron ako at nakakalimutan ko na ang mas higit na mahalaga. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, hindi para humingi. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, sapagkat kailangan kita. Kung ating paglapit sa Panginoon ay for entitlement, no, we are not. We do not deserve what God has given us. Hindi po natin deserve. Only by grace. No? Nakapaglalapit ka sa Panginoon, totally hubad ka, wala ka. And let God and allow God to speak to you, touch you, embrace you, reveal His heart to you. So that you will enjoy your conversation with God. Bago ka manalangin, practice 10 minutes of quietness before you open up your lips in prayer. Be silent before the Lord. Manahimik ka muna. Pagbangon mo, upo ka o humiga ka or tumagilid ka o lumuhod ka, and be quiet. At least 10 minutes. Let God speak to us in our prayer. Do not demand.
using your prayer. Do not use the door of prayer in approaching God because only one door, si Lord lang. So do not play around. Huwag po tayo makipaglaro. Bumilang ka na ng taon, seryosohin mo na. Sabi nga ng isang nagsalita dito, lumalakad ka na rin lang naman, tama mo na. Do you want to know whether you're backslidden or not? Isang malino na indikasyon na ikaw ay backslidden na hindi ka na makaawit sa Panginoon sa iyong puso. Very clear. Awit pa lang yan. Hindi ka makaawit sa Panginoon mula sa iyong puso. That's already the sign that you have backslidden already. And do not treat our worship and our singing as mere ritual. Remember, dinawitan natin ang Panginoon ng mga Panginoon. Diyos ng mga Diyos. Tayo pong latayin mo ko. Kausapin mo po kami, Panginoon, sa panahon ng amin pong pananahimik. Maaaring nalilibang po kami, Panginoon, sa aming paglalakad sa pananampalataya. Ginagawa po namin outlet lamang ang pagdalo sa iyo, sa iyong mga gawain. Lord, correct us. The enemy is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. And one of the best instrument being used by the enemy is deception. Nililin lang po kami, Panginoon. At kung hindi po kami maagap, maaaring hindi po namin mapansin na kami nalinlang na pala. We sing to you not with our hearts, but only with our mouth. We approach you, Lord, by our physical body, but not by our spirit. We listen to you not by our heart, but only with our ears. Kaya hindi po namin malakaran ng naaayon ang iyong mga salita. Lord, forgive us. Forgive us. Ayaw na po namin mag-pretend. Ayaw na po namin magbalat kayo, O Diyos. Sapagkat ikaw ang Diyos na totoo. Speak, Lord. Ipuin mo ang puso ng bawat isang nandito mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Sinusumamo ko po, Panginoon, na ang araw na ito, O Diyos, ay maging makabuluhan. Sapagkat nakasalalay dito, Panginoon, ang amin pong paglalim, paglago sa iyong mga salita. Kaya lumalapit po kami na taglay ang isang puso ng ilang Diyos. Forgive us, Lord, sa amin pong pagiging lax. Forgive us, Lord, sa amin pong pagiging assuming. Forgive us, Lord, sa aming pagiging nagpipretend lang kami. Pretension, Father. Nais mo sa mga anak mo na lumalapit sa iyo ay lumapit ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ang buong kalakasan, Panginoon. Lord, matagal na po kaming ganito sa aming pag-uugali sa iyo.
Kaya hindi po magliwanag ang iyong mga salita sa amin sapagkat ang puso namin ay hindi po totoong bukas para tanggapin ka at hayaan kang umupo sa trono ng aming mga puso. Sabi mo sa iyong mga salita, we will regard sin in our heart. You will not hear our prayers, God. So at this time, Lord, we put an end to this pretension. We put an end to this hypocrisy. May we serve you, Father God, with all of our hearts. And the reason why we do this is because we truly love you, Lord. Again, Lord, patawarin mo kami sa aming pong mga pandarayan. Hindi ka namin pwedeng dayain, pero dinadaya namin ang aming sarili. So let your light shine in us, in our hearts, at makita sa aming paglakad na ang liwanag mo ang totoong pagbibigay ng gabay sa amin. May we truly love your word. May we truly love to communicate to you, Father God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat, Lord, sa ginamit mong daluyan ng iyong mga salita. Continue, Lord, to use her. Sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo, Panginoon, sa iglesyang ito, patuloy kang mangusap sa kanila. Patuloy ko po silang inilalapit sa iyo. You know exactly what they need, Father God. There is nothing hidden from you. Magkaisa po kami, Panginoon, na tumalangin. Magkaisa kami, Panginoon, na aralin ang iyong mga salita. At magkaisa kami, Panginoon, na lakaran ang iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala ang nalalagay pang sandali ng gawain nito. Purihin ka sa pangalan lang ng Jesus. Amen.